Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Hello Dodong! Hello, good afternoon. Ayan, Ready pala? Tama. nag-moist yung sasakyan kasi. Sa mga viewers po namin, maraming salamat sa panonood palagi ng mga videos namin. At sa mga subscribers namin, thank you din. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel at pa-like din itong video. Walang tao sa Oo nga. Ayan no, dito po kami ngayon sa Cabelas. O ayan no, may frost yung mga puno. Gawa siguro nung kahapon, pumatak yung snow. Tapos medyo siguro nagkaroon ng moisture tapos ngayon namuo siya. So naging frost. Pasok muna tayo dito saglit lang. Ganda oh. Sarap tumambay dito. Oh, ayun nga. ayos na rin. Degas pala yan. Plastic. Oh, ang ganda ng coffee table nila. Ooh, papa oh, director's chair. $25 off pa oh. Ang ganda to pagka mag-camping, ganyan yung upuan mo, may lagayan na ng kape. Pwede ata yung isang turkey dyan na. Hindi. Skillet. Sausage. Oo. Malaki. Pero mga naka-sale siya, no? Egg sausage. Ganda, tapos pang camping. bacon at the same time, pwede. Camp Chef. 94, oh. Kasi yung camping, kaya Oo. Alam niyo na po pagka medyo gumanda-ganda yung panahon sa amin, mga excited na kaming tumingin ng mga pang-camping. Kung ano yung kulang ng mga gamit namin. Kagaya ngayon, kailangan namin ng higaan, yung cot. So, titingin muna kami dito kung merong naka-sale. Uy, nice! parang smooth. Ganda, no? Very good. Pwede kang matulog dyan, no? Magkano yun, Papa? Maganda to kung may paapaw na kaganyan. Oo, ano? Patungan. Uy, maganda siya. How much, Papa? Ganda. Magkano? I like it. Ay, ito. Uy, mura na siya. 90. Uy, pero pwede na, no? Ano yan eh? Paano nga? Ano ba to? Pwede siyang pag nag-fishing ka. Tapos, para siyang umbrella pa. Oo, i-release siya. Ang ganda siya. Pwede ka matulog dyan eh. Try mo, Beng. Ay, Ganda na? Oh, sarap daw. Alam, parang matutulog na daw siya. Dito pa ata yung mga cot. Ang dami namang tumbler dito. Puro Yeti, no? Mahal pala to. Ba't ito yung pinakamahal na kulay? ito Hindi. 48 lang parehas. Ito, mas malaki to. Kaya 52. Ang tingin ko kanina 84. Sabi ko pa na mahal. 48 pala. Naduling na naman si ako. Ay, ito nice din, Stanley. Sandaan. Yun, no? Yung maganda pang camping eh. Oo. Bakit? Pero ang dami Yeti dito. Na? Pero Yeti. Diyos ko. Ako kahit anong brand lang, basta mainit yung kape ko, ayos na. Hindi ko kailangan ng mahal talaga na tumbler. Yeah. Hindi rain boots yan. Ay, may pang winter din. Winter, ay hindi winter. Parang Clearance. Ayan no, naka-sale. Camp cot. 100 pounds. Ay, meron siyang mga sabitan ng lagay ng mga gamit.
Magkano? 89 ako. 90. Hindi kumpara doon sa binili ko dati. Ito dati kasi yung binili namin. Ayan o, 100. Dapat ito may lagayan. Pang isang tao. Ano kasi baka may lumabas sa ano. Ay, dun sa may Costco pa. Mas mura kasi dun, oh. Pero mura na rin siya. Kasi naka-sale siya. Oo nga. Diba ito sa Costco parang 60? 70. Ito 90. Pwede na. Dati magkano? Kasi ito. Uy, 120 siya dati. Tsaka, syempre, kabelas. Matibay, no? At saka ano, yung flat lang siya dati. Mm. Pag Oo nga. ito, for night, Ano to? Kasi Pad, lalagyan mo- sleeping pad. Cocoon. Basta ko Piging cocoon. Basta ko nung pwede ako ma-hide. I-hide Ay, maganda fluffy. to. Mas maganda yung ganito pa, oh. Meron siyang insulator na ganito. Ang kids. Tapos may Mahal, hood. no? Hood. Ay, oo. Ayan, oh. 80. Ito. Wami Mommy. 209. Ano yung wami? Ay, nakalagay eh. Parang mami ka. Oh. Mami. Yung Preserve body. Parang ganun. Uy, mga nakasale yung mga winter boots to, ano? winter. Ah, pang trail. Ha? Mahal no, 254? Yan no, pang hiking. They look like normal shoes. Oo nga. Akala ko nga pang ano lang, parang pang araw-araw na shoes. Mm. Naka-sale ba to? Ito pwede ito pang spring tsaka autumn na vest eh. Magkano to? Kala ko autumn dust na yan. Oh, ito din, pang spring. Eh kasi hindi naman na ganun kalamig. 120. Mahal no, vest lang. Baka makubuang kasi sleeveless eh. Kada siya buang pag yan yung sinusuot niya. Hindi naman, pagkabagay naman, yung iba may sa bagay, may pinagbabagayan yung ibang mga damit na. Uy, ito 44 na lang, 45. Oh, naka-sale siya. 30% off. Under Armour. Kasi yung mga ganito, mga 60 plus. Uy, Dapat magkano ba ito. ito? Check mo Ito, nga, well. Beng. Check mo kung magkano dati. 64? Yeah. Okay. Ito, Hmm. brown. Pamlalaki yan, Beng. Mag-fishing tayo. Na-miss na namin yung fishing ah. Huli tayo catfish. Catfish. Si Denise gusto niya ng catfish. Ayan oh. Na-miss na namin yung pumunta sa Riverhurst para mag-fishing. Pa sabi ko, na-miss ko na yung magtapon ng fishing rod. Ilan ang schedule? Sa April pa naman ma-expire yun. Pwede na yung ano, Riverhurst. Oh, open na? Oo. O kasi meron po kaming yung license sa fishing kasi hindi namin nagamit. Gamit natin ilang beses lang. Nitong last year, hindi tayo nakagamit ah. Kung nga pala nakapag-Riverhurst pala tayo last year, no? Kasi saglit lang dahil wala naman nakuha, walang nahuli. Malayo yung tubig. Oo, dahil mababaw lang yung tubig. Fitting room. Hala, ang cute ng fitting room nila, oh. Maliit lang, tapos isalamin na. Kaso mag-ask ka sa ano, Mag-a-assist sa'yo. to unlock it. Ito 70, oh, mga sweater. Regular. Pag regular talaga, mahal. Gusto ko yung sweater na nagmamahal. Ayan. Yeah. Pero maganda yung tela ng Under Armour kasi. Ay, ito. Gusto ko ng kulay pa, oh. Kaso manipis. May bag din, Pang no? spring lang naman yun. Ayan o. Check mo nga yung price. 60. Ito yun. Ah, 80 ah. Ganda rin. Ito.
Ayun oh. Ayoko niyan. Gusto ko hoodie. Ito naman, 60. Ang gusto ko, 80. Mura pa dun. Mura pa dun sa... Check mo nga. Bag yan eh. Check mo pa. Hala, ang mura dun sa Costco yung binili ko na sa bagay kasi hindi yung ano, hindi siya hoodie. Magkano lang yan pa yung Gap? Nakabili ako pa 17 lang. Maraming Girl, lalo ba to pa? Ay, women's. women's to. Women. Maganda to kaso lang mahal. Ano talaga dito? Hindi, yung gantong brand. Because women. Silent. Sa Tagalog accent ko talaga. Women's ka talaga, Women's. women's. It's women. Women's. Pep. Filipino. Yeah, oo naman. Laan ko man. Oy, ayan. Kay Denise gusto niya to. Gusto mo? Ay. Rag. Grabe ka, ano yun? Maganda yun. Warm yun. Kakata. Ayan, na-miss ko yung mga usa ko dito eh. Ay, malaki na sila. Meron ako ganito dun sa Yeah. Asa na yun? Be, pinakain mo na tong usa natin. Mga usa natin. Elk pala yun. Sabi ko kung pinakain mo na. Oh. Ay. May Ganda, squirrel, no? Kala mo meron totoo. ako sa bata. Squirrel. Red flags. May ahas dun, no? Saan? Ayun, no? Dry. Ano yan? Rattlesnake? Ay, oh. Diamondback. Rattlesnake. Ito yung mga nakikita namin pag napunta kami sa Banff. Bear. Hindi bear. Hindi ko pa na-meet yung bear. Ano ngayon na makikita natin doon? Yung mga... Yung parang kabayo. Deer, tsaka... May Wolverine, no? Hindi mo nakita. Ayun, no. Deer lang, tsaka yung... Ano, beng? So, mountain goat. Ano ngayon? Itong isa. Yung nakita natin dun sa may... No, yung... Hindi. Caribou. Okay. Caribou yun, di ba? Yung nakita natin last time. Para siyang kabayo na hindi mo maintindihan. Ano yan? Rocky Mountain Eat? Elk. Oh, elk. Sabi niya kasi may protein doon, Papa, para sa deer. Eh, mukha naman daw siyang deer. Kaya sabi ko, dilaan mo na. Sabi mo! You said that I look like a deer. You look like a deer. Papa, na-miss ko na yung binibit-bit mo yung ganito mo, oh. Wala na puro alikabok na yung fishing rod niya. Ay, papalagayan ng ano mo, kayamanan mo. Yung pot mo para hindi na Para hindi na makuha yung cot mo. Ilagay. Hindi kayamanan yung ilagay, no? Kundi yung cot. 600. 200. At 299. Mura na, no? 200 off. Kaya nga, 299 na lang. 499. Dati siyang 499. 600 dito. 5. Wala naman tayong kayamanan ilalagay dyan, Beng. Yung kayamanan natin pagkain. Kayamanan natin pagkain. Ano kayamanan ko? Uy, andito na yung isang usa natin, Beng. Isang usa natin, no? Nagkalat yung mga alaga natin. I was about to say donkey. Donkey? Mukhang donkey. Donkey? Oy, ang ganda nito pa, oh. Wow, may... Fire pit, no? Naalala mo dun sa glamping? Diba, no? May mga ganyang design yung fire pit nila. Gusto yung ano, Uy, na-miss cabin. ko yung cabin, yung ano. maliit, cute. Ay, dun sa Alberta. May little lamp. Na-miss namin yung cabin dun sa Drumheller. Ang ganda. Pang marshmallows. Kaso lang kasi, dati, nung nagpunta kami dun, nagpa-vlog na ba tayo nun? Hindi ba Hindi to? pa. Sayang, ganda dun. Nalimutan ko lang anong pangalan, pero dun sa Drumheller banda. Maliliit na cabin. 11 birds. 11 Bridge. Yun ba yung pangalan doon? Ayan. Gusto din sana namin mag-glamping. Kaso lang, ewan ko bala na kung ano yung
makukulayan nating drawing. Drawing pa lang na pana. Kasi, Ang mahal kasi ng glamping. Magkano pa ka? 400? Alam niyo ba nung ano dati, Ito. nung kaka-open lang nung glamping dito sa... Ay, medyo malayo naman. Saan banda yun pa yung glampingan? mayroon dito sa ano. Nung unang Sa Prince bukas. Albert mayroon. Tapos sa... Yung pinuntahan ba natin? dito lang last sa time? may Buffalo meron. Ah, sa may- Taxford. Taxford ba yun? Basta bandang Buffalo Pound. Ayan. Dati nung unang bukas yun, magkano lang yung dalawang glamping na kinuha namin? Chidi bear. Oh, kumbaga ano, kayang-kaya pa nung time na yun. 20, ano yun papa? 2019 yun. Tapos, nung naging ano na siya, naging sikat na maraming nagpupuntahan doon. Naku, umabot siya ng mga, ewan ko, 300 na ata, isang gabi. So, hindi na kami nakabalik kasi syempre, medyo mabigat. Tsaka pa maganda yung glamping, no? Kasi kakaunti lang yung dadalhin natin gamit, no? Dahil may mga lutuan na doon. Merong, syempre may higaan na. So, hindi pa tayo naka-experience ulit ng glamping. Pero gusto ko doon bumalik eh. Bakit? Mahal lang kasi. Pero malay mo naman. Pero mas maganda pa rin yung cabin, no? Ayun yung isang deer namin. Diyan si Baji. Si Bajing ilagay mo dyan. Ayan, tingnan muna natin to. Yan, oh. May frost. Ay! Ayan. Ibang ganda, no? Kasi hindi ganun kakapal. Mas maganda yan pagka makapal talaga siya. Lainiwan na ako. Pasaway. Sabi daw ni Papa, parang bata ka. When it comes to house, parang baglet ka. Parang bata daw ako kasi naglaro pa ako ng frost. Oh! Dali. Throw na tayo? Anong gagawin mo doon? Check ko lang kung may mabili yung $25 nito. Meron siyang $25. Nung summer pa yan eh. Dito muna tayo sa Rona Plus. Kasi wala naman tayong nakita doon sa Cabelas. Yung mga alaman na kaya sila. Naka-indoor pa lang pa. Kaya antayin na lang tayo ng sale sa ano. Sa court. Sa Costco. Mamaya may mura pa. Oo nga. Early pa naman. Iiwan daw siya. So dito muna tayo sa Rona. Ang tagal na rin namin nakapasyal dito. No? Summer pa, diba? Tapos mamaya meron tayong ano. Ha? Ay, madumi. Wala pagbaba niya yan. Sinasabi mo sa car. Mamaya po magkwentuhan tayo. Meron kaming i-share na isang kwentong buhay Canada na naman. Uy, Papa, meron na silang seeds. Pag gusto ko maraming bulaklak ngayon, yung kagaya sa tinanim natin last time. Pretty ito. Sa harap pag ano. Ay, aster ata yun, Papa. Uy, oo. Yan ang maganda. Aster. Gustuhan ko ito. Baby's breath. Ay, oo. Maliit na flower. Ayaw mo ng adult's breath. No, stinky. Kasi yung baby, amoy milk eh. Ay, Papa. Yung ating, ano, balatong. May ganun ka pa? May naitabi ba ako doon? Kasi parang pinatapon mo sa akin nakaraan yun. Magtatanim tayo. Sitaw. Ay, nice. Mm. Ay, ito pala yung yucca. Ganda pa, oh. Yucca cane shrub. Cute, no?
Oh, dun sa atin, pinang-tatabas lang yung ganito, no? Ganda. Ganda ng mga plants na pang-indoor na. Dapat meron ka hanging plants. Pa, ito parang yung nakikita ko sa sa ilog. Yung tagos ng papuntang dagat. Ano tawag? Bakaw? Ay, iba yung bakaw pala. Hala? Yung ganto? Ano nga tawag doon? Hala, nalimutan ko na. Yung balete. Balete to? Naku, balete drive pala dito. Naku. Pag titingnan mo yung ganto, parang ano lang siya, no? Parang joke-joke, no? Alam mo yon? Parang hindi totoo. Parang pinatong lang yung kulay niya. Hala, ito parang atsuete lang. Ito oh. Ano ba yan? Parang kinulayan lang yan. Totoo yan? Think so. Touch mo. Ayoko, nakakatusok yan. Ayan, ang kulay green tsaka yung The parang bright atsuete. Ito blue. Tapos ito violet. Oh, Blue. Parang Cheetos. oo nga, parang Cheetos nga. Hindi. Takis. Hindi takis. Ito nag-grow na. Cactus din. Nagkakaroon siya beng ng bulaklak. Ay, ito rubber tree to, diba? Papa yan. Rubber tree yan, diba? Oh, ito yung maganda din. 6-piece conversation set. Ganda, no? May ganito ka sa labas, oh. Ay! Papa, meron pa siyang ano? Pa. Fireplace to. May gas to sa ano? Gas siguro to na. Ganda. Ay, yung isa doon no, na kahanap ng pwesto. Ganda bing na. 450. Tapos sleep ka. Maganda yung may patungan yung paabing. Easy. Tapos sunny. Tapos ano, camping no, may ganyan bing no. Ay, pak na pak. Dito si Bajing. Oh, si Bajing sa gilid mo. Tapos inihian ka ni Bajing. Ay, wala si Rana. Si Rana yung moment. Ako yung inihian. So, may nabili si Dadong dalawang items. Kinonsume ko lang yung gift Oo. card ko nung May gift card kasi siya na $25. last year pa ata yun. So, ayan, meron tayong may isi-share kami ni Dadong. Kwento na naman ng isa nating kababayan na pumunta dito sa Canada. Tapos, hindi siya namimili ng trabaho, pero hindi siya nakahanap ng trabaho, Papa. Ang stay daw niya dito, mga 5 months na daw siya pa. So, yun. Dito natin ituloy sa loob ng sasakyan kasi medyo malamig. Liginaw. Dapat habang nagkikwentuhan tayo, may kape sana tayo. Eh, hindi ako pwede sa kape. Ilang days na ako hindi nagkape. So, yun. Ang kwento ni Kabayan, nag-resign siya sa trabaho. Tapos, syempre, meron na siyang separation pay. Tapos, syempre, kahit pa paano, meron din siyang naipon na pera. Tapos, nagpunta siya dito para magkipagsapalaran din. Ganyan. Gusto niya mabago ang buhay niya sa Pinas. Oo. Pero kung tutuusin, maayos na rin daw naman yung trabaho niya sa Pinas. Pero alam mo yon, yung kagaya sa iba din nating kababayan na siguro ayaw maniwala sa mga sinasabi ng mga tao na nandito na sa Canada. Siyempre hindi nila na-try. Ganun talaga. Ganun nga. So sinubok niya. At ang pathway niya papunta dito, actually hindi pa yun eh. Walang kasiguraduhan kasi nag-tourist visa siya. Hoping na makahanap siya ng employer dito na makabigay sa kanya ng work permit. At ang kaso lang, mag-5 months na wala pa rin siyang work. So ganun yung naging kwento niya. Ang kasi dyan, mahirap din para sa mga company na tatanggap sa kanya na tourist lang siya. Kasi siyempre ang uunahin ng
Mga mga kumpanya dito. company or mga establishment, uunahin nila yung work permit. Kumbaga, may problema pa sila. Marami pang proseso kasi bago sila mabigyan ng work Oo. permit. Kaya, mas, syempre, inuuna ng mga employer dito yung meron ng permit to work. Yung, So, yung mga local at saka yung may mga work Mm. permit na. So, yun. Kaya yun ang disadvantage niya Mm. kumpara sa mga ibang applicant. Hindi sa walang makuha na trabaho. Maraming trabaho. Pero yun nga lang, since na yung status niya ay tourist, Nahirapan siyang Mahirap talaga. makakuha. Mm. kasi kahit dito nga di ba? Ang competition ng trabaho dito Oo. kasi Masyado po kasi madami na din yung mga nagpupuntahan dito na may open work permit. Siyempre, unang-una dun yung mga estudyante. Ang mga estudyante, meron silang bit-bit na mga open work permit na asawa or yung mga partner nila, Oo. no? karamihan kasi ngayon dito once na nakapasok na yung asawa dito, Mm. Pwede nilang bitbitin sinasama na yung... nila yung partner nila. Mm. Pati anak nga, no? Kasama na yung buong pamilya. Kaya mahirap na talaga sa palaran ng Tourist ka. tourist ka na Mm. dito ka kukuha ng work permit mo. Mm. Kaya yun nga, marami na rin kami mga narinig na ganitong mga kwento na nakipagsapalaran dito sa Canada na bilang tourist. Pero syempre yung iba, hindi talaga, parang hindi sila maniwala siguro kaya try pa rin ng try. Ang kaso mo, eto si Kabayan, resigned na. So what if kung kagaya nasa 5 buwan na siya, di ba yung tourist ata para nasa 6 months lang? So, yun. Wala siyang choice. Kung hindi, sabi niya, pag umabot siya ng 6 months na wala talaga, uuwi na lang siya ng Pinas. Sayang. Sayang. Oo. Pero Meron kung- naman daw siya mga kakilala dito, kaso lang wala ring magawa. Kaya nga. Dahil, kahit sabihin mo nga yung iba dito ha, may mga kamag-anak na nagpunta dito bilang tourist. May mga nag-uwian lang din at walang nahanap na trabaho. Kaya nga, katulad Di ba may mga nga, kilala katulad nga tayo? may mga kilala Oo. tayo. Ganun ang nangyari. Pwede naman natin ipasok doon, pero ang itatanong sa atin, Oo, may may permit work ba siya? permit ba siya? Kaya nga. Yan ang itatanong talaga. Mm. Kaya mahirap din sa part ng mga kakilala niya na mag-endorse sa kanya. Siguro sobrang swerte na siguro kapag yung Nakuha agad siya. mabigyan siya ng Mm. work permit ng isang company dito. Oo. Kasi ayun nga, hindi lang naman po kasi Pinoy yung mga nagpupuntahan dito. Lahat ng International ang tawag lahi dito. po na sa buong mundo ay nagpupuntahan sa Canada. Sabi nga ng iba, bakit kasi nagsisiksikan kayo dyan sa Canada? Ay marami namang ibang lugar na pwedeng puntahan. Marami nga, Siyempre. pero unang-una kasi kumbaga ito yung mga target nila Ng mga bansa. na mga bansa na medyo madali kumilos. Madaling kumilos talaga pag may pera ka at may trabaho kang, syempre, di ba? Secured ka sa trabaho mo, madaling kumilos dito, tsaka maraming napupuntahan. Sabi nga ng iba, at hindi na lang mag-Australia or mag-New Zealand kasi open nga daw doon. Hindi kasi Yeah. dito kasi may malaki kasi ang chance na Makuha mo agad yung pamilya mo. makakuha ka ng PR? residency mo. Mm. Unlike sa mga New Zealand na yan, parang ang tagal ba? Mga Poland, mga kung saan-saan pa. Mas matagal pa yung ano doon, Mas proseso. matagal ata eh. Kaya yun nga, sabi ng iba, sabi niya parang napunta lang daw sa wala ang pinaghirapan niyang pera sa Pinas. So Pero hindi sana pa natin kung ako sa kanya, katulad sa isa kakilala natin na andito na ngayon, na talagang ang in-apply nila, nag-migrate yung- na talaga migration sila. talaga. Mm. Nagantay Skilled talaga sila. naman sila no? Nagantay talaga sila ng 2 years na processing Mm. ng nila, ng papel nila. Kasi yung iba ayaw ng ng matagal na proseso, gusto nila shortcut. Dun sa shortcut na yun, kagaya nitong magtuturist visa ka, wala talagang kasiguraduhan. Sugal yan. Sugal talaga siya. So, biruin mo, gi-give up mo yung trabaho mo sa Pinas. What if pagdating ng 6 months wala kang mahanap? Di parang tinapon mo na lahat ng
pinaghirapan mo, lahat ng ipon mo. Siyempre, sa 6 months na yon, isipin mo ha, yung renta mo, yung lahat ng mga gastos mo. Let's say, Magkano yun, let's say Papa? siguro Ang may mahal din nakukuha nun. siya mga cleaning, under the table. Hindi lang nabanggit kung may Oo. ganun. Hindi, Pero, ganun talaga kasi oo, mayroon yung talaga iba yan siguro. dito. Kahit saang lugar yan, mayroon yan. Mm-mm. Kasi kahit anong trabaho yan, dahil, Pinapatos na lang dahil kailangan mo ng income. under the table talaga. Yung iba siguro ganun. Mayroon talaga yan. Hindi pwede na pinakamagandang na ginawa ng isa nating kakilala. Mm-mm. Talagang nag-process sila ng documents nila. Nag-wait sila ng less than 2 years ata, sabi niya. Pero ang pasok nun dito, PR na sila. Resident na sila. Mm. Yan ang kagandahan doon. Ayun nga kasi, yung mga ganong pathway naman kasi pa, depende yun sa experience mo, work experience. So kung at medyo malaki din yung kailangan mo dun para para mag-apply ka for migration na talaga. Oo, kasi marami naman talaga ang Ang nag-o-open ng mga iba-ibang provinces, probinsya, no? mga iba-ibang provinces ng permanent Residency. residency. Yung Like sabi, New Brunswick, ayun, like malapit sa yung Labrador ba yun? Whitehorse, Sa Yukon. Yukon. Yukon Medyo territory. malayo nga lang siya, pero Mas maano daw doon, mas madali daw ata makakuha ng PR doon. Tapos yung sabi pa nga ng iba, ba't hindi po kayo lumipat ng bandang Manitoba or Saskatchewan? Eh hindi naman po ganun kadali kasi yung palipat-lipat ka na syempre kung wala ka na din kakilala doon at wala rin kasiguraduhan na makahanap ka din agad ng trabaho. tsaka ang hirap din kasi sa kanya, wala siyang dito. Wala family siyang din. kapamilya. Wala siyang Friends family. lang, Siyempre, pero- pag sabihin mo na lipat ka sa ganitong city, since na wala kang may nakuha dito, sino ba naman ang tutulong kagad sa'yo? Siyempre, gagastos ka ulit ng tirahan mo. Hahanap ka ulit. Yan ang napakahirap. Talagang, mahirap para sa kanila. No? So yun nga, yung Kaya plan nakakaawa niya. din naman kahit nasabihin mo na may mga kabayan tayo na tumutulong, pero ang hirap din. Yun nga yung iba pala nagsabi na gusto man siyang tulungan, kaso lang itong mga employer nga pa parang hindi willing na Yan nga kasi. magbigay sa kanya ng trabaho gawa ng ayaw mag-process ng nahihirapan. Eh di mas yun nga, preferred nila yung may work permit na talaga. So yun, yung sabi niya, pagka halimbawang wala na talaga, wala siyang choice kundi uuwi na lang ng Pinas. Sayang, million. Kaya yung masasabi lang po din namin, kasi marami ng ganyang cases talaga dito sa Canada na nagpuntahan na walang kasiguraduhan. Pag-isipan yung maigi kasi biruin mo kung meron ka ng milyon na pera sa Pinas. Ang laking bagay po yun na ipon nyo, yung ganong kalaki. Siguro maghanap sila ng mga talaga, mga legit na, May mga agency din naman na di ba? yung mga legit talaga na nagpo-process ng, May mga agency ng- din naman na nagpo-process na ng residency. tsaka yung iba, yung may lamia, bayad ka nga lang. Yan medyo mahal din. Sila ang maghahanap ng, ng employer dito. ng employer dito. Kaya mahirap pong magsugal talaga na walang kasiguraduhan. Oo nga, sabi nila, ay ganun talaga yung sugal. Pero sa ganung sitwasyon kasi, syempre yung ipon ni kabayan, parang nakakapanghinayang talaga kasi mapupunta talaga sa wala. Katulad yung kung natandaan nyo yung isa naming na interview, nakausap din actually pagkwentuhan lang namin, galing siya ng Middle East, di ba? Nagbayad siya, ang agency niya ang naghanap ng lamia. Employer. Kaya nakapasok siya dito. Yung Yung agency niya nakakuha ng lamia dito. Ngayon andyan siya nagtatrabaho sa
Isang malaking establishment dito. Dito sa Regina. Mm. So yun nga sabi ko na kung sana makahanap siya ng legit na agency. Kung nasa Pinas pa siya, kaso andito na siya. Kaya lang ang kagandahan lang din sa kanya kasi ano siya eh, yung Skilled siya. skilled siya. Oh. Mabilis makahanap kasi basta skilled skilled na job yung experience mo sa Pinas or kung saan bansa ka man galing. Madali kang makahanap dito. Ang estimated na ginastos niya ata parang $7,000. 7,000 Canadian dollars ang nai-out niya na pera. At least yun, sure yun. Kaya lang, syempre iwas din sa maging aware din, baka mamaya Yun nga, ma-scam ka. Legit nga ang Oo. hanapin mo. Kasi daming scammer din na mga ganyan sa atin, 'di ba? Kahit sa mga Saudi, 'di ba? Kahit saan lang din naman, matsamba, ang maano lang, kapag natsambahan mo na illegal. Illegal pala yung mga agency na mga Pero ang sa nagre-recruit. kanya, medyo naswertihan niya kasi legit. ang nakuhaan niya. Tapos dumating ang Lamia sa kanya. Kaya nakapasok siya dito. May chance siya na magiging PR siya PR dito sa dito sa Saskatchewan. Regina. Kaya yun po, pag-isipan nyo maigi sa mga nagbabalak pa dyan na pumunta dito na mag-tourist at ang balak ay hindi mamamasyal kundi mag-apply ng trabaho. Naku, pag-isipan nyo po talaga ng mabuti kasi marami ng mga kababayan natin. Malaking risk kasi. Oo, marami na po mga kababayan natin na ganun pong nangyari. Nag-try dito, tapos ayun, walang nahanap na trabaho, gawa nang wala silang work permit na dala. Ayun, sana si kabayan, before mag 6 months, prayin lang natin na sana makahanap siya ng employer na makapagbigay sa kanya ng work permit. Kasi nakakapanghinayang talaga. Biruin mo, ilang taon yung pinaghirapan yung pera na yun, tapos mapunta lang sa wala. So, ayun. Sa mga po dyan, mga Ganun kapwa talaga. natin na nagbabalak, sinasabi po namin ulit na pag-isipan nyo po maigi para hindi po mapunta sa wala yung nyo, pinaghirapan nyo. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood sa mga videos po namin. At sa lahat ng mga subscribers, mga viewers namin, mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-like na lang po itong video at pa-subscribe na rin po sa aming channel. Bye-bye! Ingat-ingat! Bye! Bing-bing! Bye! Nalulusaw na yung frost ng mga puno, oh. Uminit na kasi.